Kailanman ay hindi naging madali ang buhay sa Maynila. Sa kasalukuyang panahon pa nga ay laganap pa rin ang iba't ibang uri ng krimen sa kadahilanan na patuloy pa rin ang pag-usbong ng kahirapan sa bansa. Mula sa aming paglalakbay ay nabigyang pansin namin ang buhay sa palengke, kung saan ang mga individual dito ay naghahanap buhay ng marangal at may katapatan upang may pangtustos sa pang-araw-araw na buhay. Dito sa bayan ng Santa Cruz, Manila, sa palengke ng Tayuman Street, namin nakilala ang taong bukal sa loob na nagbahagi ng kanyang normal na pamumuhay sa lugar na ito. Mga tanong po namin, ano po yung pangalan nyo at ilang taon na po kayo? Adayna de la Cruz, ang middle name ko Ramirez. Adayna Ramirez, Ilang taon na po kayo? 64. Okay po. Meron po ba kayong anak at asawa? Meron. Nakakasama nyo naman po sila dito Opo. sa... Taxi driver mister ko. Yung anak nyo po, Nagtatrabaho. ilan po anak ninyo? 3. Tatlo po. 2 lalaki, 1 babae. Nagtatrabaho po silang tatlo. O yung dalawa ko ang nagtatrabaho kasi nag-asawa na yung yung isang bunso kong babae. Ang dalawa kong lalaki nagtatrabaho sa City Hall ng Maynila. Electrical engineer. Sino po yung nakakasama nyo dito sa palengke? Anak ko. Yung anak niyo Oo, pong babae. Opo. Po kayo katagal nagtitinda sa palengke? Bakal na, mahigit na 30 years. O 40 years na. Dito po ba kayo nagsimulang magtinda? O sa ibang ibang lugar po, lumipat lang po ba kayo dito? Nung mga bata pa kami, kasi taga Iloilo ako, sa probinsya, nagtitinda talaga kami doon. Yung talaga hanap buhay namin, nagtitinda sa palengke ng mga saging, mga lahat ng klase ng prutas. Ngayon, nung nakapag-asawa ko, dito na ako. Kasi taga Maynila ang napangasawa ko. Dito na rin kami nangungupahan. Nagtataksi ang mister ko. Ako naman dito sa palengke nagtitinda ng mga gulay-gulay dyan. Saka ito, ganyan niya. Isda. Ano naman po yung araw-araw na buhay nyo dito sa palengke? Marami naman po bang bumibili at tumatangkilik po sa mga binibenta nyo? Opo. Lalo na pag nagtitinda akong isda, ganito kasi, pag bumabagyo, walang marami mabibiling isdang sariwa, puro frozen. Hindi ako ngayon nagtinda ng isda kasi sa Nabotas lang ako bumibili sariwa. Tapos yung mga gulay sa Divisoria rin yun, kami bumibili. Binibenta namin dito. Araw-araw nakakaraos din kami sa pagkain namin. Kaya kung nag-aaral pa mga anak ko, nakakaraos din. So, natutustusan nyo po? Opo, kasi public school lang naman yun, baon na pagkain. Ang sa school, wala namang bayad eh. Araw yung malakas po na bentahan din nyo dito sa palengke? Hindi pa rin parehas. May time na medyo malakas pag Lunes hanggang Biyernes, may time na pag Sabado, minsan matumal. Bakit nyo po piniling magbenta na lang po sa palengke? Wala naman ako hanap buhay na iba eh. Talagang tinda lang talaga. Kasi simulat sa punong maliliit kami, yun talagang tagis na namin na hanap buhay pagtitinda. Po nating lahat na hindi naging madali ang buhay ninyo noong panahon ng pandemya. Kaya naman po, ano po ang mga pagbabago o mga bagong trend na napansin nyo sa palengke? Naging matumal ang simula nung nag-pandemic kasi ang tao hindi makakalabas. Opo. Kaya pag nagbili ang tao pa kunti-kunti at saka ang hirap ng buhay naman talaga ngayon. Ang mga tao nagtitipid kasi nagmahal na ngayon ng mga bilihin. Opo. Paano po kayo nakasunod po sa mga trend na ito? Ano po yung naging alternatibong paraan nyo po?
para po makakain? Sige pa rin, tuloy-tuloy pa rin kami sa pagtitinda kahit matumad. Kasi yung mga tao, karamihan na yun, binibilang na nila yan sa pamilya nila na kung ilan sila. Bibili ng galunggong, binibilang lang kung 5 lang sila, 5 piraso lang din ang bibilhin. Oh, ganun. Hindi kagaya noon nung hindi pa nag-pandemic, maganda ang ano namin. Saka yung ano, talagang mahirap na pati sa mga sa mga namimili. Kami nagtitinda para ganun din. Nahirapan din kami kasi iba yung kita namin umpisa ngayon. Kumbaga po, nung panahon po nung pandemic, yung mga paninda niyo po ay parang limitado lang. Oo. Nakalimitado rin ang labas ng tao. Hindi makakalabas eh. Mga magkano po yung nakikinikita niyo po nung mga panahon ng pandemic? Bili ka lang ng bigas at saka makakuan ka lang ng pagkain mo sa araw-araw, okay na. Oh. Saka nakakabili ka rin pa paano ng gamot mo, yung mga maintenance din kami. Kamusta naman po dito? Ayos naman kami dito. Ayos. May nakakatulong po ba kayo na magbenta ng mga bilihan? Oo. Kami lang, yung anak ko at saka yung mga pamangkin ko. Ako po, tumutulong sa pagtitinda. Sa paanong paraan po kayo nakakatulong? Nakakatulong sa Pagbebenta po. pagbibenta. Pag may bumibili, siyempre ako nagatimbang ng sa kiluhan. Ako tulungan ko sila. Pagtitinda, tutulungan din nila ako. Kung may magtinda ako dyan ng mga isda, nagtulong sila pagkakaliskis. Maayos naman po. Oo, maayos naman. Yung mabentang ano po yung mabenta na produkto na ano nyo po dito sa palengke? Itinda. Opo. Mga isda, gulay lang naman yung mga tinda. Mga itlog, ganyan. Kamuti, saging. Gano'n po kataas yung 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 pagbabago po ng presyo ng mga bilihin? Malaki. Mataas po talaga. Malaki talaga. Kasi tapos sobrang tipid na talaga ang mga tao. Sobrang mahal na po kasi talaga ng Ang bilihin. kamatis na sa mahal lang ngayon ng kamatis. Ang imbis na 5 piraso magsasyado, 2 piraso na lang. Kasi sobrang mahal. Sobrang mahal. Ang sibuyas ganun din. Oh, minsan di na sila nagsisibuyas, bawang na lang, pag isa kamatis yun lang. Di na sila nagpon kasi sobrang mahal. Oo. Paano po kayo nakapagtipid? Ay, titipid na yung dami. Imbis na ang ano mo, yung makakain mo na isang buong tilapia sa ulam, kalahati na lang. Oh, at ihati na lang kami. Ganun din sa bangus, hinihiwa-hiwa ng maliliit lang para sisigang mo. Kasi tinitipid mo na talaga. Sa Ano po ang ginagawa niyo sa mga paninda niyong mga nabubulok? tinatapon na sa basurahan. Pero yung iba na pwede pa mapakinabangan, ang iba niluluto namin, ginugulay namin. O kaya yung minsan gina-recycle namin, ginagawa namin pag pwede pa yung mga kalabasa, talong, ampalaya, ginagawa namin pinakbit na binibenta rin. Sa mura na lang yun na binta. Pero hindi pa yun sabihin na bulok yun. Yung talagang pinatanggal namin yung mga bulok-bulok na tatapon. Kaya malaki din ang pag yung nalulugi ka, pag yung may nagka-sira-sira na ang mga gulay. Maaari po ba kayo magbigay ng isang salita upang mailarawan ang buhay sa palengke? Ang pagtitinda namin dito sa palengke, minsan tumutubo, minsan hindi kami tumutubo, nalulugi din. Lalo na kung nabubulok na hindi mabili ang mga namin panindang gulay. May time din na nalulugi kami. Kaya hindi lahat ng nasa palengke pero tumutubo din kahit papaano. May time lang din na minsan nalulugi din. Paano niyo po mailalarawan ang buhay niyo po sa palengke?
maayos naman, nakakapagtinda kami. Kaya nakakapaghanap buhay ng maganda. Kumikita kami sa araw-araw sa pagtitinda. Araw-araw nagtitinda tayo, ulan man o araw, para sa pamilya natin. Hindi natin iniinda yung init, pagod, kasi may pamilya tayong pinaglalaanan sa araw-araw na trabaho natin. Kahit may problema, trabaho pa rin. Kahit mahina ang trabaho, sige pa rin, laban pa rin para sa ating pamilya. Nakakapagod, masaya, pero masaya. Nakakalibang. Ganun lang. Nairaraos ang araw-araw. Oh. Kahit nakakapagod. Paulit-ulit lang. Magtitinda lang, iba't ibang klaseng tao na sa Lamuwa. Ayun lang, para mabuhay araw-araw, kumita. Ayun lang. Nandito tayo ngayon sa aming paaralan, ang Far Eastern University. At alam nyo bang hindi biro ang dokumentaryong aming ginawa? Ngunit naniniwala akong mas hindi biro ang naging araw-araw na buhay ng mga taong nagtatrabaho sa palengke. Una sa lahat, madalas natin silang makitang nakangiti sa mga namimili na tila wala silang pagod o hirap na nararanasan. Kung ako rin naman ang siyang magtitinda sa palengke, tiyak na ngingiti rin ako upang mas maging kaaya-aya ang aking mga paninda sapagkat naniniwala ko bilang isang mamimili na iba pa rin ang pakiramdam sa tuwing masayahin ang nagtitinda. Napagtanto ko rin na sa kabila ng lahat ng pagod na kanilang nararanasan, pinipilit pa rin nila maging masaya kahit sa loob-looban nila ay gusto na nilang mamahinga. Ikalawa, ang aming dokumentaryo ay nagpapatunay na kailanman ay hindi naging madali ang buhay na kung saan ang pera ay hindi dumadating ng kusa o biglaan, sapagkat ang lahat ng bagay ay pinaghihirapan. Katulad ng mga taong nagtatrabaho sa palengke, natutunan ko na dapat kahit sa murang edad ay matuto tayong magsikap at maging matatag. Anumang unos ang dumating upang ang ating mga pangarap ay matupad sa hinaharap. Ikatlo, siguro nga ay hindi maganda sa ating paningin ang itsura ng mga palengke sapagkat nagkalat ang mga tao na may daladalang kanilang pinamili upang magamit o makain sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit ang senaryong ito ay nagbibigay ng pag-asa sa mga taong marangal na nagtitinda o nagtatrabaho sa palengke. Napagtanto ko na ang pagdagsa ng mga tao ay siya ring pagtaas ng kanilang kinikita. At ito ay kanilang ginagamit na pangtustos sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Mula rito, napagtanto ko kung gaano kahalaga ang pagtitipid ng pera sapagkat ito ay nakatutulong sa ating mga magulang. Nalaman ko din na ang pera ay dapat wastong ginagamit at hindi sinasayang at ginagamit sa pangluho. Ika-apat, ang buhay ng tao ay parang buhay sa palengke. Dahil may araw na may kita at may araw na wala. Kaya kahit nararanasan natin ito, ay kailangan pa rin natin magpatuloy sa ating buhay. Magsipag at magtiyaga sa kahit anong pagsubok na ating kaharapin sa ating buhay. Dahil maraming tao ang nahihirapan makakuha lang ng pera pangkain at sa kanilang mga kailangan pang araw-araw. Ikalima, ang aking natutunan sa pag-interview kay nanay ay talagang mahirap ang buhay sa palengke at mas humirap pa ito nung panahon ng pandemya. Kaya naman, dito ko nakita na kahit mahirap ang ating sitwasyon, matuto tayong huwag sumuko agad-agad at lalo tayong magsipag araw-araw. Bilang pangwakas, nabigyan pansin ko na hindi lahat ay nasa pribilehiyo kong posisyon kung saan ako ay nabibigyan ng sapat na pangangailangan ko na hindi na kailangan pang magtrabaho. Kaya naman, lagi tayo magpasalamat sa kung anong meron tayo ngayon dahil maraming tao ang naghahangad ng marangyang buhay. At higit pa rito, mula sa interview kay nanay ay napag-isipan kong marapat lamang na pagbutihin pa natin ang ating pag-aaral na siyang bukal sa loob na ibinigay sa atin upang sa hinaharap ay maaari tayo makabawi sa lahat ng sakripisyo ng ating mga magulang. Bagamat walang kasiguraduhan, ating panghawakan ng kasabihan ng aming grupo na ang bawat pagsisikap ay makakasiguro kaming kikita rin tayo bukas. You shine.